Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. First love ni Monica si Anton. Pero in love naman si Anton kay Andrea, ang half-sister ni Monica. Alam ni Monica na wala siyang laban kay Andrea, kaya naisip niyang pikutin si Anton. Ikinasal sila at alam ni Monica na sagad sa buto ang galit sa kanya ni Anton. Tiniis niya ang lahat ng masasakit na salita na natatanggap niya rito. Ngiti at pag-aasikaso ang isinukli niya. Umaasa siyang balang araw mamahalin siya ni Anton kapag nakita nito kung gaano siya kabuting asawa dito. Hanggang sa nagbunga na ang lahat ng pagtitiis niya. Unti-unting nagkaroon siya ng pag-asa kahit pa alam niyang si Andrea pa rin ang laman ng puso ni Anton. Lagi pa rin nakasuporta si Anton kay Andrea na sa tuwing magkakaproblema ang half-sister niya, agad na pinupuntahan ito ni Anton. Tiniis niya ang selos at inggit hanggang sa malaman niyang buntis siya sa anak nila ni Anton. Excited siyang ipaalam sa asawa na nagdadalang tao siya. Nagtungo siya sa opisina nito, pero para lang madurog ang puso niya. Naabutan niya roon si Andrea at Anton na nag-uusap. Nalaman niya ang plano ng mga ito na lumayo. Durog na durog ang puso niya sa sakit. Sobrang sakit ng dibdib niya na agad siyang lumayo sa lugar na iyon. Bumiyahe siya pabalik sa bahay pero dahil sa sama ng loob, pagod at ilang araw na pagkapuyat, dinugo siya habang nagmamaneho. Nalaglag ang dinadala niya. Umuwi siya ng bahay na talunan. Nawalan siya ng anak at alam niyang mawawala na rin ang lalaking pinakamamahal niya. Pero iba ang nadatnan niya. Sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Anton. Nakita pala nito ang mga pregnancy test na ginamit niya. Tuwang-tuwa ito sa kaalamang magkakaanak na silang dalawa. Nangako ito na aayusin ang pamilya nila, na mag-uumpisa silang muli. Kinuha niya ang pagkakataon na iyon. Muli siya nagsinungaling. Nagpanggap siyang buntis. Kaso hindi nagtagal na laman ni Anton ang kasinungalingan niya. Namuhi ito sa kanya dahil sa panlulokong ginawa niya. Bumalik ito sa dati at mas grabe pa. Isang araw nahuli niya ito sa kwarto nila mag-asawa. Nakasiping ang half-sister niya. Hinabol siya ni Anton kaya nalaglag siya sa hagdan. Tumama ang ulo niya at nawalan siya ng malay. She had a temporary amnesia na hindi naman nagtagal. Nagulat siya na magpakilala sa kanya si Andrea na kapatid niya at asawa ito ni Anton. Sumang-ayon naman doon si Anton na ikinadurog ng puso niya. Pero sinakyan niya ang mga gusto ng mga ito. Naisip niya na siguro ito na ang panahon para makabawi siya sa lahat ng kasalanan niya sa dalawa. Tumira sila sa bahay nilang mag-asawa. Pero hindi na siya ang asawa ni Anton, kundi ang kapatid niya. Araw-araw tiniis niya ang sakit na makitang masaya si Andrea at Anton. Tiniis niya ang lahat dahil alam niyang deserve niya ang lahat ng iyon. Handa siyang baunin ang lahat ng alaala niya sa nakaraan hanggang mamatay siya, basta maging masaya lang ang mga ito. Pero ginawang komplikado ni Anton ang lahat dahil sa mga sulyap nitong may pangungulila sa mga mata, sa mga concern nito sa kanya at sa ipinararamdam nitong pagmamahal sa kanya. Gusto niyang umasa. Gusto niyang tanungin kung may pag-asa ba silang dalawa. Pero natatakot siyang mas lalo lang gumuho ang lahat. Your wife is not pregnant, Mr. Solomon. Pagkumpirma ng doktor na tumingin kay Monica, naikuyom na lang niya ang kamao niya. Hindi niya alam kung ano ang uunahing maramdaman. Kung ang sakit na malaming wala naman pala siyang anak, na hindi naman talaga siya magiging ama, o ang galit na nararamdaman niya sa panlulokong ginawa sa kanya ni Monica. Tanga ata ang tingin sa kanya nito. Madaling utuin at lokohin. Madaling mapaikot sa mga kamay nito.
Hindi niya akalain na lolokohin siya ni Monica sa ganung bagay. Asa ng puso nito para paasahin siya na magkakaanak na sila. He was beyond happy nang malaman niyang buntis ito. Tinanggal niya ang harang sa pagitan nila dahil gusto niyang ayusin ang pagsasama nila. Tol, inakbayan siya ng kuya niya at mariing pinisil sa balikat. Alam niyang naaawa ito sa kanya. Maging ang mami ni Monica, nakikita niyang awang-awa sa kanya. Kawawa siya. Sa mga mata ng lahat, ginawa siyang kaawa-awa ni Monica. Umahon ang galit sa dibdib niya. Pilit niyang hinahagilap sa isip kung ano ba talaga ang nagawa niyang kasalanan kay Monica. Bakit kailangan siya nitong lukuhin ng paulit-ulit? Minahal niya ito. Nagpakatotoo siya. Kahit pa may pagdududa pa rin sa puso niya kung totoo bang may anak nga sila. But now, he guessed not. Hindi siya mahal o minahal ni Monica. Wala itong ibang minahal kundi ang sarili nito. Hindi nito kayang magmahal ng iba. She is nothing but a selfish scheming bitch. Anton, iho. Ayos lang po ako. Sagot niya na pilit pinatatag ang tinig. Pinilit niya ring pigilan ang mga luha niyang nais umulpas. Pwede ho ba kaming mag-usap ni Monica muna? Tanong niya sa ina nito. Napatingin naman si Monica sa kanya na nasa isang sulok lang. Nagkatinginan ang kapatid niya at ang ina ni Monica bago ito bumuntong hininga at tumango. Please, don't hurt her. May hinang bulong sa kanya ng ina ni Monica. Gusto niyang matawa. Ang saktan ito. Kung pwede nga lang gusto niya itong saktan. Pero hindi niya kaya. Dahil kahit galit na galit siya sa ginawa nitong panluloko sa kanya, hindi niya ito magagawang saktan ng pisikal. Marahan lang siyang tumango. Saglit pa na tinitigan siya nito bago umalis. Kasama ang kapatid niyang si Travis. Tiningnan niya si Monica na napapapitlag sa kinatatayuan nito. Maga at putok ang labi nito. May kalmot sa leeg. Gulong-gulo ang buhok dahil sa ginawang pananakit dito ng mami nito. Naglakad siya sa kinaroroonan ni Monica. Naging ang mga braso pala nito ay may mga kalmot din. Iniiwas niya ang mga mata roon. Pilit niyang isinisiksik sa isip na kulang pa ang mga iyon. Anton! Mariin na pigil niya ng tangkasya nitong hawakan. Don't touch me. Binawi nito ang kamay at agad na napaluha ito. Huminga ito ng malalim para paluwagin ang kanyang paghinga. Napailing siya. Hindi niya magawang makapagsalita ng maayos. Dahil sa galit, halos bumabao na ang kuko niya sa palad niya. Dahil sa pagkakakuyom ng kamao niya. I wanted to ask, why did you do that? Sarkastiko siyang natawa. Remember how much convincing you are. Napailing naman siya. Wala kang ibang kayang mahalin kundi ang sarili mo. Hindi totoo yan. Mahal kita. Bullshit. Hindi mo ako mahal. Napamura naman siya. Hindi mo ako mahal, Monica. Dahil hindi ganyan ang pagmamahal. Niloloko mo ako. Pinagmukha mo akong gago sa kasinungalingan mo. Ano? Pinagtatawanan mo ba ako habang nakikita mo akong kung gaano ako ka-excited na magkakaanak na tayo? Tuwang-tuwa ka ba habang asang-asa ako na magkakaanak na tayo? Pero peke naman pala. Gigil na hinablot niya ang braso nito. Sana hindi mo na lang ako minahal. Sana sinarili mo na lang yung pagmamahal mo at hindi mo na ako idinamay pa. I hate you, Monica. I hate you. Mariin niyang sabi dito at pabalang na binatawan ang braso nito. Napasulyap siya sa singsing na nasa daliri nito. Ang wedding ring nila at ang engagement ring na ibinigay niya rito. Pahablot na kinuha niya ang kamay nito at walang sabi-sabing hinubad niya ang singsing dito. Saka iyon ibinato sa basurahan.
Hinubad niya rin ang kanya at ganoon din ang ginawa niya. Tumalikod na siya at hindi na nilingon pa si Monica. Wala na siyang pakialam dito. Lumabas siya ng klinik. Nakita niya sa labas ang mami at daddy niya. Kasama ng mga ito si Tessa. Kausap ng mga ito si Travis at ang mami ni Monica. Mukhang ipinaliwanag ng mga ito sa dalawa ang nangyari. Unang lumapit sa kanya ay ang mami niya. Puno ng luha ang mga mata nito. "I'm sorry, anak." Anito at mahigpit siyang niyakap. Yumakap siya sa mami niya at sumubsob sa balikat nito. Saka walang pakialam na umiiyak doon. Ibinuhos niya ang mga luha at sakit sa bisig ng ina niya. Hindi na siya nahiya kung para siyang bata na humahagulhol. Hindi niya kaya ang sakit. Dahil hindi lang anak ang kailangan niyang tanggapin na wala sa kanya, kundi pati na rin si Monica. Kailangan niya itong bitawan kung ayaw niyang masiraan siya ng ulo sa lahat ng sakit na ibinibigay nito sa kanya. Natulala naman si Monica sa ginawa ni Anton. Hindi siya makakilos sa kinatatayuan niya. Nakaalis na ito pero hindi niya magawang lingunin ito dahil ang mga mata niya ay nakatuon sa basurahan kung saan ito itinapon ang mga singsing nila. Pinilit niyang inihakbang ang mga paa palapit sa basurahan. Lumuhod siya sa harap niyon. Sari-sari ang laman niyon, pero hindi siya nakaramdam ng pandidiri. Kinalkal niya ang basurahan para hanapin ang mga singsing. Nahihirapan siya. Hindi lang dahil maliit ang mga iyon, kundi dahil malabo ang mga mata niya dahil sa mga luha niya. May mga lumapit sa kanyang staff ng hospital para pigilan siya sa pagkakalat dito. Parang nakasalalay ang buhay niya sa paghahanap sa mga singsing. Kahit pa pinipilit siya ng mga itong tumayo roon, ay nagpupumigla siya. "Sandali lang po, may hinahanap lang po ako." Umiiyak na pakiusap niya sa security guard na dumakma sa braso niya. "Lilinisin ko po ang kinalat ko, kuya. Please po, kailangan ko lang po talagang makita yon." Aniya at pumiglas na uli dito at kinalkal ang basura. "Miss," hindi na niya ito inintindi pa. Dahil may umaagaw na ng atensyon niya. Nakita na niya ang mga singsing. Pumasok pala sa balat ng isang chicherya, ang isa habang natatabunan naman ang dalawa. Agad niyang pinunasan ang mga singsing gamit ang laylayan damit niya. Sa mata ng mga naroroon, mukha na siyang luka-luka. Pero wala naman siyang pakialam. Niyakap niya ang mga singsing na nasa loob ng palad niya. Saka siya umiyak ng umiyak. Tinulungan naman siya ng security guard na tumayo. Pinigil na rin siya ng isang janitor na dakutin ang mga basura para iayos. Ito na raw ang bahala. Inilalayan siya ng guard palabas ng hospital. Napatingin naman siya sa paligid. Wala siyang kilala sa kahit isa. Siguro ay umuwi na sina Anton. Wala siyang perang dala, kaya wala siyang magagamit na pera para makauwi. Pero saan ba siya uuwi? Saang bahay pa ba ay tanggap siya? Paniguradong nalaman na rin ng daddy niya ang nangyari, kaya malamang nagalit din ito sa kanya. Niwala siyang dalang cellphone. Naupo siya sa gilid. Inayos niya ang kanyang sarili, kahit panay pa rin ang pagpatak ng luha niya. Muli niyang tiningnan ang mga singsing na hawak niya. Isinuot niya uli sa kamay niya ang wedding ring at ang engagement ring niya, habang ang kay Anto naman ay isiniksik niya sa bra niya. Pinahid niya ang luha at nag-iisip kung paano siya makakauwi. Hindi na niya inalintana pa ang tingin ng mga tao sa kanya. Magulo pa rin ang buhok niya kahit inayos na niya. May mga kalmot at putok pa rin ang labi niya dahil sa pananakit ng mami niya. May dugo rin ang pajama na suot niya. Naisip niya maglakad kahit sa katirikan ng araw, na sa isang oras kung lalakarin niya ang daan pa uwi kina Anton. Gusto niyang makausap uli si Anton. Gusto niyang magpaliwanag. Sabi naman nito mahal siya nito. Siguro naman kahit papaano pakikinggan siya nito. Lalo na kung naroroon si Mami Bianca niya. Sabiyanan siya nagpapaliwanag. Nabuhayan naman siya ng loob, kaya kahit mainit ay tsinaga niya maglakad. Hindi niya alintana ang gutom, pagod, panlalagkit at ang alikabok ng daan.
Nang makarating sa lugar nila Anton, saglit muna siyang tumingin sa paligid. Tanghaling tapat, kaya paniguradong tulog ang mga lolo at lola nito. Wala rin ang kotse ng mami niya, kaya naman paniguradong umalis na ito. Kinakabahang tinungo niya ang gate ng mga Solomon. Nakalak ang gate, pero naruroon ang kotse ni Anton. Maya-maya pa ay nakita niyang sumilip si Tessa. Kita niya ang gulat sa mga mata nito. Kakawayan niya sana ito pero bigla itong pumasok sa loob. Hindi man lang siya nito pinansin. Muli siya nag-doorbell. Sa pagkakataong iyon si Mami Bianca na ang lumabas. Seryoso ang mukha nitong naglalakad patungo sa kanya. Binuksan nito ang gate pero bago pa siya makapagsalita, ay isang malakas na sampal ang ibinigay nito sa kanya. Napabiling naman ang mukha niya. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang galit sa mga mata nito na humihiwa sa puso niya. Itinuring niya itong ina, mas minahal sa tunay niyang mga magulang. Kaya ang sakit sa kanya na makitang galit na galit ito sa kanya. Mami, akma niya itong hahawakan, pero para siyang may nakakahawang sakit na nilayuan nito. Mami Bianca, don't call me that. Mariing anito habang tinitimpi ang galit nito. I treated you like my own flesh and blood, na parang sa akin ka talaga nang galing. Minahal kita at tinanggap sa pamamahay ko nang walang naririnig na kahit anong masasakit na salita sa pamimikot na ginawa mo sa anak ko. Umiling-iling ito. Dismayadong dismayado. Pero kung alam ko lang na masasaktan mo lang ang anak ko, noong una pa lang tumutol na ako. It's all my fault. Dapat hindi ko hinayaang magpakasal sa iyo ang anak ko. Noong una pa lang dapat, nakita ko na kung gaano ka kasinungaling. Hindi na sana nasasaktan ang anak ko ngayon. Umalis ka na, Monica. Hindi ko kailangan ng isang manloloko sa pamamahay ko. Anito at isinara ang gate. Mami Bianca! Habol niya rito pero hindi siya nito nilingon. Umiiyak na napalupaypay na lang siya sa kalsada. Sana binugbog na lang siya nito. Sana sinaktan na lang din siya nito. Hindi na kasi kaya na magalit rin sa kanya ang ginang na itinuring niyang inabata pa lamang siya. Napahagulhol siya at pilit na tumayo. Sa kumuling nag-doorbell. Pero kahit ilang ulit niyang ginawa iyon, hindi na talaga siya sinilip nito. Natigil lang siya sa pag-iyak nang makita niyang palabas ng bahay si Tessa. Bitbit nito ang mga gamit niya. Namumula ang mga mata nito at pinipilit iwasan ang mga mata niya. Ito na ang gamit mo. Anito sa garalgal ang tinig. Si Anton? Tanong niya sa kaibigan. Gusto niya sanang tanungin kung pati ba ito ay galit sa kanya. Pero hindi naman niya kaya. Dahil hindi na niya kakayanin kung maririnig niya. Maski ito ay galit rin sa kanya. Monica, ani naman ni Tessa. Hindi na nito mapigilan ang pagbagsak ng mga luha nito. Bakit mo nagawang magsinungaling sa ganoong bagay? Umasa si Anton. Hindi niya magawang sumagot dahil halos hindi siya makahinga sa pag-iyak niya. Binuksan ni Tessa ang gate at lumabas ito para yakapin siya. Mas lalo siyang napaiyak. Niyakap siya nito ng mahigpit. Para siyang nabunutan ng tinik dahil mukhang hindi naman ito galit sa kanya. Saan ka na ngayon yan? Tanong naman ni Tessa na maghiwalay sila sa pagkakayakap. I'm sorry. Hindi kita matutulungan ngayon. Mahigpit kasi ang bili ni Mami Bianca. Ayoko pati sa akin ay sumama ang loob niya. Tumango naman siya sa kaibigan. Naiintindihan ko. Aniya rito. Pinilit niyang ngumiti sa kaibigan. Ang importante sa akin, hindi ka galit. Humihikbing wika niya rito. Magagawa ko ba yun sa ninang ng anak ko? Anito na sinusubukang magbiro ito. Ngumiti siya at napatingin sa tiyan nito. Marahan niyang hinaplos iyon. Buti ka pa.
Hinawakan naman ni Tessa ang kamay niya. Mahalin mo naman ang sarili mo. Marami ka pang makikilala. Hindi lang si Anton ang tao sa mundo. Ayusin mo ang buhay mo, Monica. Ngumiti siya pero hindi siya nagsalita. Tessa, tawag dito ni Ate Mabel. Pumasok ka na raw, sabi ni ate. Anito na hindi malang siya tinitingnan. Siguro dapat na siyang masanay na niayaw siyang tingnan ng mga taong noon ay malalapit sa kanya. Pumasok ka na raw. Pagtataboy niya dito. Isinugbit niya ang sling bag niya na naglalaman ng wallet at cellphone niya. Paano ka? Naiiyak na tanong nito sa kanya. Hindi pinapansin ang tawag ni Ate Melba. Uuwi muna ako. Sige na, pumasok ka na. Muli sila nagdiyakap bago ito pumasok sa loob. Pinigil niya lang ang mapahagulhol habang sinasarado nito ang gate ng mga Solomon. Tinanguan siya ni Tessa at pilit itong hiningitian. Pasok ka na. Tumalikod na siya para tuluyang pumasok na sa loob si Tessa dahil alam niyang nahihirapan din ang loob nito. Napabayaan lang siya. Tessa, magagalit si ate, ano ka ba? Narinig niyang pagalit dito ni Ate Melba. Monica, napalingon siya na muli nang lumabas ng gate si Tessa. Hindi na niya napigilan ang mapaiyak. Muli siyang niyakap ng kaibigan. Bakit ka pa lumabas? Sumisinok na tanong nito sa kanya. Kunin mo to. Iniabot nito sa kanya ang isang ATM card. Napamaang naman siya rito. Tessa, savings account ko yan. Birthday ko ang pin code niyan. Gamitin mo yung laman niyan. Hindi ko to matatanggap. Please, Monica, kunin mo na yan. Hindi ko kayang iwan ka ng basta lang. Para sa ikaluluwag ng loob ko. Gamitin mo ang pera yan kapag kinakailangan mo. Kahit maubos, okay lang. Napakagat siya sa labi at niyakap ang kaibigan. Salamat. Salamat. Han, tawag dito ng Kuya Travis niya. Nasa gate ito at nasa likuran naman si Mabel. Pumasok ka na. Anito. Seryoso at malamig ang tono. Sige na. Taboy naman niya kay Tessa. Tawagan mo ako ha. Ani nito. Sunod-sunod naman siyang tumango sa sinabi nito. Tumalikod na ito at lumapit kay Kuya Travis. Inakbayan agad ito ni Kuya Travis at iginiya sa loob. Hinintay niya magsara uli ang gate at makapasok ang mga ito sa loob bago siya muling lumapit doon at inihulog sa mailbox ang ATM ni Tessa. Hindi niya kayang gastusin iyon kahit pa wala na siyang pera. Pinaghirapan iyong ipunin ng kaibigan niya at mas may karapatan doon ang inaanak niya. Tumalikod na siya. Napatingin naman siya sa bahay ng lola niya. Nakita niya itong nakasilip sa bintana. Pero na makita siya ditong nakatingin dito at may bilis nitong isinara ang kurtina. Napayuko na lang siya at hindi na nag-abalang lapitan pa ang mga ito. Malamang na maging ang mga ito ay alam na ang kagagahang ginawa niya at malamang nagalit ang mga ito sa kanya ngayon. Nilakad niya ang bahay ng daddy niya kahit na nahihilo pa rin siya sa pagod at uhaw. At wala siyang kain. Pagdating sa bahay ng daddy niya, ay handa na ang mga gamit niya sa labas. Naroroon din ang katulong niya na awang-awa sa kanya habang pinupulot niya ang mga gamit niya. Hindi na niya magawang umiyak pa. Siguro dahil inaasahan na niya ito talaga ang mangyayari. Ina-expect niya na ipagtatabuyan rin siya ng mga ito. Kasi kung yung mga tao nga na nagparamdam sa kanya ng pagmamahal ay nagalit sa kanya, ang pamilya niya pa kaya na ang tingin sa kanya ay isang kahihiyan. Pumara siya ng tricycle at nagpahatid sa pinakamalapit na motel sa bayan.
Hindi niya alam kung saan siya tutungo ngayon. Ang gusto niya lang muna ay ang makapagpahinga. Naligo siya pagdating sa hotel. Nagbabad siya roon at doon muling umiyak ng umiyak. Halos kumulubot na ang balat niya sa mga kamay dahil sa pagbababad sa shower. Nagbihis lang siya at naglagay ng napkin sa kanahiga na sa kama. Hindi niya magawang matulog at nanatili lamang siyang nakatingala sa kisame. Paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ni Anton, ang lungkot at sakit sa mga mata nito at ang galit nito sa kanya. Ito na ang kabayaran dahil makasarili siya. Tama nga siguro si Anton. At mali si Tessa. Mas mahal niya ang sarili niya kaysa mas inuna niya ang kaligayahan niya kaysa isipin ang kaligayahan ng taong mahal niya. Masaya na ito sa piling ni Andrea bago pa siya umiksena. Dahil sa pagiging gahaman at makasarili niya, nagawa niya ang mga ganoong bagay. Hindi niya isinalang-alang ang nararamdaman ng iba.